pong welcome fresh from RTC5 Police Lieutenant Ryan P. Lenaresa. Sir, good morning po at welcome po sa ating pong programang Kasurug on Air. Okay po sir, good morning. Okay, good morning po sa lahat ng sumusubaybay sa programang ito, ang Kasurug on Air ng Police Regional Office 5. Okay, ako'y nagpapasalamat kay Staff Sergeant Lubindino sa pag-invite sa amin dito sa loob ng kanyang studio. Okay, in behalf po sa aming magising at snapping officer in charge ng Police Regional Training Center 5 na si Police Lieutenant Colonel Ruben D. Padua Jr. Ito po si Police Lieutenant Ryan P. Lenaresa, ang Chief ng Public Information ng RTC5. Ito yung nakabase sa Camp Ola, hindi ito yung nakabase sa Rawis, yung Regional Trial Court. Yes. Ito yung Regional Training Center 5. Kami po ay andito dahil sa i-promote namin yung ano ba yung mandate, ano ba yung ginagawa sa loob ng Training Center 5. Ang Training Center 5, ito po ay under ng Philippine National Police Training Institute under the leadership of Police Major General Roy B. Parena. Ang mandato po namin ay to provide mandatory training. Ano po yung mga mandatory training na ginagawa namin dito? Ito po yung public safety basic recruit course na right after the recruitment process ng Regional Recruitment Selection Unit, sila po ay dadalhin sa amin to undergo 6 months training. Okay, then ito nga sabi nga this coming as per instruction ng ating RRSU, this coming September 14 ay magkakaroon ng O-taking yung ating mga applicants para sa calendar year 2026. Supposed to be the schedule of the O-taking July 26 sana. Okay, dahil medyo nagkaroon sila ng re-evaluation sa kanilang process, kaya medyo na-move ng September. Kasi initially yan ang binigay sa amin ng information ng RRSU. Kaya yun ang Public Safety Basic Recruit Course na tinitraining ng mga bagong kapulisan. Aside from the PSBRC, mayroon tayo mga mandatory or leadership training. Ito yung PSGLC, yung Public Safety Junior Leadership Course na may mga ranggong Police Staff Sergeant. Katulad mo. Ikaw sir, tapos ka na ba ng schooling ng PSGLC? Hindi pa po, pero meron na pa akong qualifying exam. Waiting na lang po makasama sa TLL. Yung yes, qualifying examination ng TEDET. Okay, yun. Dati kasi ang tawag dyan, SRTD. Ayun, TEDET yung Training in Education. Okay? Then, itong JLC na ito sabi ko nga kay Sir Lubindino, may ranggong PSSG na pwede sila mag-undergo ng 4.5 months sa Public Safety Junior Leadership Course. Kasi kailangan ito para din ma-promote sila sa next higher rank. Kasi that requirement po yan sa ang ating mga kapulisan. Aside from the PSGLC, mayroon tayong PSSLC. Ito naman yung mga senior PNCO na may ranggong police senior master sergeant, then mayroon nga na police executive master sergeant, yung mga ginamit nilang credec na kaya nakarating sila ng rango ng police executive master sergeant. Ito yung PSSLC, itong Public Safety Senior Leadership Course. Then aside from the PSSLC, mayroon tayong PSOCC. Ano itong PSOC? Ito na yung mga may ranggong police executive master sergeant or yung dating SPO4. Okay, ito yung Public Safety Officers Candidate Course. Ito yung sabi ko may rango na hindi pa dito yung mga PCMS, dapat dito yung mga Police Executive Master Sergeant. Bali, ito yung preparation nila sa pagiging officers or maging member sila ng Corps of Officers na may ranggong Police Lieutenant. Katulad sa akin, yes, dapat makatapos sila ng PSOCC. Then, aside from sa ating mga mandato kinikater ng ating RTC5, ito kami ay nagkaroon din ng program na in celebration sa aming sa 31st Police Community Relation Month. Nagkaroon kami ng one-stop shop. Okay, for information sa lahat. Ang RTC5 ay sa pangunguna ng aming officer in charge na si Police Lieutenant Colonel Ruben D. Padua, anak Junior, dahil si Sir Junior dahil yung tatay niya is a former RD, Regional Director ng PRO 5 way back 2009. Si Police Brigadier General Ruben Padua Sr. Then, initiate niya na magkaroon ng one-stop siya para mabigyan natin ng services yung ating mga kapulisan, yung community, yung 3-day one-stop shop na ginawa last July
8 to 10. Sabi ko nga, maraming government agency na pupunta sa amin doon. Very successful yung aming one-stop shop. Pumunta yung ating regional director ng NAPOLCOM regional, nag-join sa amin sa aming program na one-stop shop. Sabi ko, aside doon sa mga government agency, yung mga NAPOLCOM, nag-provide sila ng services, like for example, yung mga pulis natin na bagong pasa sa promotional examination na hindi pa nila makuha yung report of rating. Di ba matagal yung, kasi ikaw sir, nakapag-exam ka ng NAPOLCOM, yung 4th class, 3rd class, 2nd class, and 1st class na hindi pa nila nare-receive dahil sabi ng NAPOLCOM inaabot ng 1 year, pwede sila na doon makapag-avail na para mabigyan sila ng certification na nagpapatunay na sila ay pumasa dito sa promotional exam nila ng NAPOLCOM. Then aside from that, nagkaroon nandun din yung LTO na yung wala pa mga student permit and license, nakapag-renew sila doon sa ang RTC5. Then, aside from sa LTO natin, nandun yung PSA, yung mga kapulisan natin na pumunta, yung wala pang mga kailangan nila ng mga birth certificate, yung mag-asikaso po ng DLB. So, yan, yung DLB natin na nire-required ng ating R1, hindi na sila pupunta or pipila doon sa office ng PSA. Andun na po doon. Nandun na sila sa RTC5 para makapag-avail ng services ng gano'n. Then aside from the PSA, nandun yung ating PRC. Yung PRC nagbigay ng service ay isang kanilang services na inoffer yung pag-renew ng kanilang mga eligibility, yung for mga example, license. yung mga license, di ba? Yung mga for example, yung criminologist ka, kailangan i-renew mo na yung license mo, andoon na yung ating PRC. Then aside from the PRC, nandun yung ating mga lay yung mga APSLA, PSS, yung mga kapulisan natin na pipila doon sa office nila, andun na sila para mag-avail ng loans, membership, lahat, andun na. Then aside from that, andun yung ating TESDA. Okay, nandun yung TESDA, nagkaroon sila ng training about doon sa massage, hilot massage. Then yung 2 days training nila, on the 3rd day, nagkaroon sila ng practical exercise. Yung lahat ng tinuruan nila ay nagkaroon ng pre-massage doon sa loob ng training center. Ang maganda doon, yung ating mga applicants na nagpa-process doon sa RRSU, sila yung mga nag-benefits doon kasi habang nag-aantay sila, nag-avail sila ng training and services ng TESDA at sila ang nag-conduct ng pre-massage doon sa loob ng training center. Ganon ka ang successful yung ginawa ng RTC5 sa pangunan ng aming officer in charge na si Police Lieutenant Colonel Ruben D. Padua Jr. na ng lahat nagkaroon ng sama-sama yung ating government agency aside from the government, yung mga private sectors andoon para ibigay sa kapulisan ng Police Regional Office kasi majority na nakapag-avail doon yung ating mga kapulisan sa Police Regional, and aside from sa ating kapulisan nandoon yung mga dependents nila, yung loved ones para ma-avail nila yung services na inoffer ng bawat agency. So ito po sir, nagawa natin sir na one-stop shop. First time po ito na this is the sponsor first RTC. time, sabi nga ng aming national, this is the first time sa buong Pilipinas. Kasi ito ginagawa ng ating Police Regional Office 5, di ba? Meron tayong separate na one-stop shop na ginagawa dyan sa loob ng Camp Ola. This is the first time ng RTC5, and sa lahat ng training school, out of 18 training school sa buong Pilipinas, RTC5 lang ang unang-unang gumawa ng ganitong one-stop shop. And sir, with that, plano po ba ng RTC5 na by next year ipagpatuloy natin ang ganitong yes, sabi po ng aming regional training director na si Sir Padua, this coming last quarter, magkakaroon ulit ng part 2 ng ating one-stop. Sabi nga, dadagdagan doon kasi may mga i-join na namin yung, like for example, the land bank. Hindi nakapag-join yung land bank kasi gusto rin daw ang sabi ng mga kapulisan kung mayroon ng land bank o siguro this coming last quarter i-join na natin yung land bank, yung pag-ibig daw, then the PhilHealth, yung PhilHealth para at least avail sila, for example yung PhilHealth, yung MDR baga nila, di ba? Yung mga dependents na dapat ma-issuean yun, marami kasi sabi nga first time medyo tamang-tama din ngayon
i-improve natin sa next one-stop shop. Yes, tamang-tama po yan sir kasi alam naman po natin yung mga kasamahan sa Pro 5 ay medyo maraming ginagawa. So with that, hindi na po sila mahirapan pag pumunta sa mga government agencies. Yes, sir. Just like with the land bank, di ba, na-require tayo kayo na mag-open po ng another account na Yes, personal yes, account. oo. So with that, mas mapapadali po yung pag-process natin sa land bank. Yes, yan ang unang itatap namin yung land bank. Tama yung sinabi mo, sir, na hindi na mahirapan. Kasi kung isipin, makita natin ang office ng land bank, talagang pila eh. Ito na, sila na ang pupunta sa atin. How about sir, BIR? Kasama po ba? Ay, during the one-stop, hindi pala na-include. So maganda yung suggestion mo, sir. Pwede natin ipakommit natin yung BIR kasi yung kukuha ng mga teen, di ba? Mga teen. Tapos sir, yung may mga, Ano bang kasi based on experience, meron po tayo sir ng mga PNP personnel na bago pumasok sa PNP, may mga previous employer. So kailangan yes, nilang meron silang sir tinatawag na process doon. So Yes, mas alam po yun ng BIR. Maganda po sir na maisama po natin ang Bureau Sige, of sir, Internal Revenue. i-communicate namin yung BIR para makasama rin sila sa one-stop shop ng And sir, sa ngayon, ano po ba yung mga ongoing natin na schooling na mga naka-enroll sa RTC5? Ay, okay, sir. As of now po, sir, mayroon tayong dalawang klase na PSOCC. Okay, meron tayong 110, 55 doon sa unang batch na gagraduate this coming August 17. Ito yung grupo ni na Sir Bayula. Kilala mo Sir Bayula? Yes, tactics namin nung Si kami Sir recruit. Bayula ang the class marcher or the O1 ng class na to. Apo. Ito yung public safety officers candidate course batch 2026-01. Siya ang, and aside from Bayula, nandyan si si Ma'am Rico nyo. Ma'am Rico, yes. Ma'am Rico nyo, kasama doon sa nagtitraining dahil sila ay promotable na by next year. Wow, Madadagdagan yung aming matingin mga na rin officers sila. na magtitinyin na rin yung itong mga officers. Sabi ko nga, during the donning of ranks sa akin nung Tuesday, nandun sila na witness nila yung donning of ranks. That is, ma-inspire sila na magpatuloy sila sa pagiging officers nila. Aside from doon, sir, meron tayong 02 na nakapag-open sa last June 26. Ito naman yung may mga the same din yung ating PSOCC, class 0 to ito. Siguro yung mga kakilala nyo dyan na mga nag-undergo sina Ma'am Marge ng yung chief clerk ng R5. Yes, andun si Ma'am Marge. Yes. Nandun sila ngayon sa Nyerba. Doon sila nag-undergo ng PSOCC. Okay. And sir, yung iba pong mga schooling, katulad po sir, or yung schooling po ba natin sir sa RTC5 ay sa mga pang PNCO lang po ito. How about po yung, di ba meron tayong schooling na officers basic course, then officer advanced course, and officer executive course. Sa RTC5 din po ba ito o ibang school po ang may handle? For information, sir, during the time of the PPSC, kasi sabi ko nga, yung unang guest namin dito, yung RTC5 kasi ngayon is hindi na under ng Philippine Public Safety College. Ito kami po ay nakadirect na sa PNP through PNPTI dahil nagkaroon na ng batas, yung Republic Act 11279 na transferring the NPTI, including the PNPA, from the PPSC to Philippine National Police. Bali, hindi nasaklaw ng PPSC yung RTC5 or the PNPTI. Itong training ng ating mga mga officers, like for example, the officers basic course, then officers advanced course, and the officers senior executive course. Ito yung may mga ranggong police lieutenant colonel, and yung advanced naman yung may mga ranggong police captain, and the OBC, ito yung mga may ranggong katulad sa akin, police lieutenant, ay kailangan mag-undergo. Noon, pwede pa siya dito sa amin. Ngayon, nandun na sila ngayon sa National Police College. Okay. Dati doon na PPSC, nagkakaroon tayo ng training dito kasi nagkakaroon ng satellite campus. Bali ang last batch na nag-undergo training ng OBC way back 2018, the same ng OSEC in the advance. Sa ngayon, hindi pa nasusundan. Pero pag in-approve ng ating PPSC, the president of the PPSC na si Sir Villanueva, na in-approve niya na magkaroon ng satellite campus dito sa loob ng RTC5. Pero ang director pa, ang under pa rin niya ng National Police College. Pwede mag-satellite campus. Basta magkaroon kaya ng absorptive capacity ng training center. Pero initially, as of last July 8, ay last 2018, hindi pa nasusundan nung matransfer na yung RTC5 sa PNPTI talaga. Hindi na nagkakaroon ng training ng officers. Talagang doon na sa National Police College. So, NPC, na nandun sa Silang, Cavite.
Opo. Yes, So sir. kailangan talaga doon po muna sa ngayon. At sana sa sunod po ay magkaroon ng sir ng satellite campus. And sir, curious lang kami kasi kaming mga mga junior PNC. Yes, sir. Siyempre, matagal-tagal pa rin po kami sa serbisyo. And kayo sir, matagal na rin po sa serbisyo at inabot nyo sir yung rangko na teniente. Yes, sir. Opo. So ano po sir yung mga naging requirements ninyo para po kayo sir ay ma-promote from PEMS to lieutenant? Okay, ang isa sa mga, sabi ko nga, ako ay inabot na sa 24 years in the service na ako. Magpa-5 pagis na ako long pay by next year, by January, bali 5 long pay ng tawag doon, di ba? Yung 5 pagis natin. Bali, isa sa mga requirements doon para ma-reach mo yung rank of police lieutenant, unang-una kailangan mo yung PSOCC. Okay. Kailangan ang isang Police Executive Master Sergeant ay may training ng PSOCC. Or kung wala siyang PSOCC, like for example sa akin, kung ikaw ay graduate ng Probationary Officers Training Corps or yung Probationary Second Lieutenant or yung MS-43 ang tawag. Sa ROTC? Sa ROTC, Okay. yung college na nag-training ka doon, ikaw ay pwede mo siyang ma-avail para sa equivalency ng So training ng PSOCC doon sa MS-42 or So, no need na sir na mag-undergo no ng need to OCC. mag-undergo. Pero sabi ko nga, yung ating mga nanditong latest ngayon, kasi ako kasi training ko last 1998 pa, nagkaroon yata ng memo na from 2007 graduate pababa, then yung mga pataas parang hindi na ina-avail. Pero nagkaroon ng memo na gagawin na avail pa rin ng iba. Then, kasi dadaan sila sa HRDD para magpakaroon ng process nila para sa equivalency. Then, ngayon, I do not know kung pinoprocess nila. Parang magiging last na yon na magiging setup. Pero wala pa naman na lumalabas na memo. Pero nagagamit pa rin. Pero ang advice ko na lang sa ating mga PEMS, you undergo PSOCC. Yes. Kasi yung baka dumating ang time na hindi na nila ma-avail yun. Kasi matagal na yun, di ba? Okay. Then, aside from the training, kailangan nila may eligibility. Yes. Okay, ano ba yung eligibility na kailangan may second class? Okay, kailangan nila mag-file ng NAPOLCOM exam, yung PO, Police Officer Second Class, doon sa NAPOLCOM. Para isa yun sa mga requirement ng ating pagiging teniente. Kung meron siyang, kung siya ay criminologist, no need na. No need na. Kasi, pero kung gusto niyo pa rin mag-exam ng second class ng NAPOLCOM, pwede. And the most important, kasi experience namin dito sa, we have 7 quota. Okay? 7 quota. 3 lang kaming na-promote. Okay. Ang kompleto sana yung aming quota, the applicants and the quota 7. Dahil sa 3 lang kami na-promote, sila ay bumagsak doon sa body mass. Sa BFI. Kaya, yes. ang ini-encourage ko yung ating mga kapulisan, i-maintain natin yung talagang magandang ginawa, yung i-maintain natin yung BMI. Kasi sabi ko, aside, hindi lang sa amin yung mga ganon, as sa PRO5, mayroon din na hindi talaga na po, very strict ang ating GPNP. Makikita naman natin si GPNP talaga yung very fit. very fit yung ating GPNP. Gawin natin, para kasi talaga hindi talaga mapopromote. Kaapat ang hindi na promote sa akin. So, sana next time po ay maayos na nila ang kanilang BMI. Yes, para sila sir, ay yun ang maabot. Kasi BMI. sayang naman po. Yes, sir. Yes, sir. And aside po dyan, sir, obligado po ba kasi parang narinig ko, dapat ang isang PEMS ay mag-occupy ng isang chief clerk for at least 1 year. Yes, sir. Leadership position. Yes, sir. Kailangan may TO sila. Yung Yes. Table of Organization, dapat ang isang PEMS, hindi siya mapopromote na wala siyang hinahawakan na position. Like for example, dapat ang isang PEMS ay chief clerk. Or isang ESPO or TESPO sa amin, TESPO or MESPO, PESPO, yan dapat. Or mga chief ng isang section. Or deputy. Ang iba nga, may mga PEMS na deputy ng mga nasa Parkland deputy area, CPOP. deputy ng chief of police. Yes, Kasi hindi sila mapopromote kung wala silang TO ng 1 year. Hindi pwedeng 6 months, ha? Hindi pwedeng 6 months. Kasi nung una, may isa kaming na-encounter, may isa kong classmate na supposed to be na-promote na sa last year. Kaya lang 8 months pa lang yung pagiging TO niya as chief clerk. So, Kaya kulang dapat pa si sir. met niya yung 1 year yung Table of Organization or TO na position. Kung chief clerk siya, MESPO, whatever na pwede niyang qualification para sa police lieutenant. Ano po yan, sir? Continuous na 1 year or okay lang po na putol-putol? Okay, may na-encounter din ako na gano'n na may nalaman na yung parang nagamit niya yung pagiging ganito. For example, like 6 months sa ganitong unit, then na-transfer siya. Nag-another 6 months din siya doon sa kabila na
na pwede na gamit nila yon. Pero sir, same position. Same For example, position. sa ganitong MPS siya ang Chief clerk siya doon. Pag nalipat siya sa ibang MPS, chief clerk pa din Or siya. pwede man maging mess po siya, Or naging mess po siya. oo. Pwede yun. Yun, Doon na okay. met yung kanyan. Pero kung nandun siya, kasi usually naman sa atin, pag nabigyan siya ng posisyon, dapat yung ma-comply niya yung 1 year doon sa unit niya. Sayang naman, di ba? Opo. So, maganda po sir na maging advice natin sa atin po mga kapwa Yes, sir. PNP personnel na yung ating pong eligibility paghandaan po natin. Yes, sir. Yung Kasi based on eligibility. experience din sir, nung naging admin ako sir sa isang unit ng batalyon sa maneuver, meron po tayo mga tropa sir na promotable na problema kasi wala sila sir na eligibility. Yes, sir. Yan nung naging admin ako noon, sabi ko sa kanila sa mga junior, kabang fresh pang anyong Yes, isip, sir. Yan ang take lang kayo ng advice. take ng NAPOLCOM exam, lalo po sa mga tropa natin na hindi po mga graduate ng criminology. Yes, sir. So, pagpasa nyo sa fourth class, exam agad kayo ng third class habang fresh pa yung inyong isip. At advice din po namin sir minsan sa mga graduate ng criminology kasi alam naman natin na ang mga criminology nagre-renew ng kanilang license. Yes, sir. At ngayon di ba meron tayong CPD law. Yes, So hindi ka makapag-renew kapag wala kang certain unit. So Yes. in-advise namin noon sir na mag-take pa rin po kayo ng NAPOLCOM or ng civil yun ang pinaka-important. service. Yan sabi ko kanina, dapat aside doon sa magiging criminologist na, wala namang problema mag-exam, di ba? Mag-fail na mag-fail lang. Sabi ko nga, nung may isa kong classmate niya na talagang inabot ng 13 times bago nakapasa. O, di ba? Ano yun? Wala namang problema. Exam, wala nang exam. Opo. Pag hindi pa, i-review lang ng review. Wala namang So problema. advantage sir na meron po tayong multiple eligibility. Yes, Yan ang okay. isa Kasi sa sabi mga nga sekreto. kung biglang alam mo naman baga tayo sa Oo. PNP, minsan nagbabago kung may mga bagong memo, may mga bagong Directives. na at least na-anticipate na natin. Pero ang isa sir na appreciate ko dito sa atin sa Pro 5, meron tayong ginagawang isang best practice dito. Hindi ko lang po sure ngayon sir kung existing pa. Pero before, yung mga personnel natin na magte-take po ng NAPOLCOM exam, iniipon nila yan. At nag-invite sila sir ng speaker from NAPOLCOM para mag-conduct ng review class. Maganda yun. Para yung mga tropa natin makapag-review at pag ma-ensure na pag-take nila ng exam, sila po ay makakapasa. Yes, maganda rin yan na practice at least yung kasi mayroon tayong mga kapulisan na nasa ground na talagang wala nang time na mag-review, talagang di ba? Duty ng 7 to 7, Yes. paggabi pagod na, wala nang time talaga sila mag-review. Yun ang magandang practice na pwede natin itulong sa ating mga Tulong natin sa atin po mga tropa. Lalo po sa mga kami noon yung mga newly downloaded na tinitingnan namin yung kanilang profile kung ang kanilang gamit ay entrance, NAPOLCOM entrance lang. So ultimately wala silang eligibility. Yun po yung in-encourage namin noon sir na mag-take ng NAPOLCOM examination para po pagdating ng time na sila po ay promotable na, wala na po silang magiging problema. Yes, Diba? sir. And sa ngayon sir, ano po yung mga future programs natin sa RTC5? Lalo po ngayon sir na ngayong December, ano po ba ang mga programa ng RTC5? Okay, ngayon as of now, mayroon tayong dito, kasi sabi ko sa we are in training, mayroon tayong upcoming 3 classes of PSGLC. Kaya kung pwede ka na mag-GLC, pwede ka na mag-join sa 3 classes na, kasi ang isang klase niyan, 55. Ibig sabihin, kailangan natin ng 165 participants sa ating PSGLC. Ang tentative schedule niyan this coming September, mga second week or third week ng September, dahil second week yung ating police trainee, kaya yung ating GLC this coming third week. Kaya wala muna tayo ngayong SLC kasi kulang yung ating applicant sa SLC. Siguro by next year magkakaroon ng SLC. Kaya yung slot or quota ng SLC ay i-convert dun sa ating GLC. Kaya mayroon tayong 3 classes na i-open this coming September. Okay. Kaya pala sir, may nakausap ko yung isa sa mga Yes, sir. taga-arcade na pina-convert nga yung dalawang class ng The SLC. Kaya may nadagdagan ng isa ngayon. Ayan. Kaya maswerte yung ating mga PSSG, katulad sa inyo sir na makapag-join dito sa ating upcoming schooling. Yes, kasi based on sa pag-monitor ko sir sa batch namin, meron na pong mga iilan na mga nakasama sa training linya list para po mag-undergo ng
training. JLC. Para isa po kasi yan sir sa requirement para Yes, ma-promote so sa hindi ka mapopromote ang next rank. higher rank without this mandatory course. Mandatory po Ito ang kasi pagkakaiba, sabi ko nga, ito yung pagkakaiba ng ang RSTO ng RTC5. Mhm. RTC5, lahat ng mandatory courses ang kinikater. Mhm. Yung ating RSTO, lahat ng Specialized. specialized course. Yes. So, So, ito yung transition period namin Yeah, para makatawid di ba, di ba, all the sa time. sa senior officers na Yes, magiging kung baga sa dating rank natin senior police officer. Yan, So ngayon para basis dito police Master Sergeant. So yan po mga kaibigan, ang Chief PIO po ng RTC5, si Lieutenant Ryan Lenaresas ng RTC5. Maraming salamat po. And good morning po kay Sir RTD, Lieutenant Colonel Robin Padua. Sir, good morning. At sa lahat po ng mga personnel ng RTC5 at sa lahat po ng mga nag-undergo ng schooling, kay Ma'am Marge Ricafort, ang aming pong Chief Clerk ng RTC5, and kay classmate na Obin. Ayan, nag-undergo siya ngayon sir ng PSGLC. Naka-undergo siya ngayon. Good morning po sa inyong lahat dyan. And sir, bago tayo sir tuloy magpaalam, final message po natin sa atin pong mga listeners ngayong umaga. Okay, in-invite ko yung ating loved ones ng ating PSGLC 01. By information sir, mayroon kaming graduation ceremony mamayang hapon, 2 p.m. Wow. at ABP Catering Service dyan po sa Taha Road with the president ng ating Chief R5 o ay Arcad na ngayon, di ba? Opo, yes, Arcad sir. na walang iba si Sir Vicente Wanasing Jr. Siya po ang aming guest of honor mamayang hapon, 2 p.m. Kaya yung mga relatives, loved ones ng ating JLC, yung 01 na 2 classes, Alpha and Bravo, invited po kayo doon para sa ma-witness nyo yung graduation. Okay? In behalf po sa aking napakakisig, napaka-kind, very generous na officer in charge ng Regional Training Center 5, Police Lieutenant Colonel Ruben D. Padua Jr. Ito po ang inyong lingkod na si Chief ng Public Information Office, si Police Lieutenant, ang bagong promote, Police Lieutenant Ryan P. Lenaresas. Salamat po sa lahat na nanood at sumubaybay sa programa ng Kasurog on Air. So yan Thank po you, mga sir. kaibigan, Thank you, si Lieutenant Ryan Lenaresas ng RTC5. Sir, once again, congratulations po sir sa inyo pong pagkakapromote. Ayan, Yes, sa salamat. next higher rank na natin pong from PEMS to Police Lieutenant. And syempre po sa lahat po ng mga na-promote, congratulations po sa inyo from na-promote from Police Corporal to Police Lieutenant. Kasi sir, iba naman po yung promotion pagdating po sa Lieutenant Colonel pataas. Ay, iba na yun. Opo. Iba na yun. Dapat sa first level na yun, di ba? Opo. Kasi yung second level from doon sa Corporal atin, to, corporal to major. Yeah. Okay, so sir, sana sa mga susunod natin na programa ay maging police captain na rin po Yes, kayo sir. at Thank you. hanggang kung Thank you saan very pong much, sir. rank ang abutin niyo bilang isang pong police commission officer po ng Philippine National Police. So once again, mga kaibigan, Lieutenant Ryan Lenaresas, ang Chief AO po ng Tactical Officer po ng RTC5. Once again, sir, maraming salamat po.